Magandang araw sa inyong lahat, ha? Nako, eto na naman po tayo sa Spokes Hour. Alam nyo, binalikan ko yung aking huling Spokes Hour at napansin ko na medyo mainit ang aking damdamin no, nung ako'y nagsalita tungkol dun sa pagpapaaresto sa akin ng Kongreso. Siguro maintindihan nyo naman, tao lang naman po, no? Kaya meron damdamin nasasaktan. Pero sa tingin ko, bilang isang propesor at isang abogado, may obligasyon ako na talagang i-discuss pa kung bakit may kapangyarihan ng kontempt ang Kongreso, kung para saan ito, at ano ba talaga ang papel ng Kongreso. Well, siguro naman, lahat tayo ay alam na natin na ang ating gobyerno ay meron tatlong sangay. Ang ehekutibo, ang legislatura, at ang hudikatura. At ang kada sangay ay merong katungkulan. Ang ating ehekutibo, tagapagpatupad ng batas, ang ating hudikatura taga-interpret o pagbigay ng interpretasyon sa ating batas, at syempre ang ating legislatura ay nagsasabi kung anong batas. Ang batas ay tinatawag nating pulisiya. Kasi ang pulisiya ay mga bagay-bagay na makakamit natin ang ating mga kagustuhan. Kaya nga meron tayong batas laban sa pagpapatay dahil ayaw natin ng mga tao ay nagpapatayan. Meron tayong batas laban sa torture dahil ayaw natin na tinotorture ang kapwa-tao dahil tayo nga ay nilalang ng Panginoon at dapat tratuhin na may respeto at dignidad. So yan po ang tatlong sangay at ang kanilang katungkulan. Now, dahil ang ating legislatura ay tagapaggawa ng pulisiya, tagapagbuo ng batas, binibigyan sila ng mga pribilehiyo. Ano yung mga pinaka-importanting pribilehiyo? Well, unang-una po, hindi sila po pwedeng mademanda ng libel. Bakit? Kasi sa paggagawa ng batas, kinakailangan masigla ang debate. So talagang ang Kongreso po at ang Senado, balitaktakan po talaga yan. Yan po talaga ang trabaho nila. Dakdak ng dakdak, debate ng debate, dahil para makabuo ng tamang pulisiya, lahat ng anggulo dapat tinitignan at lahat ng punto de vista dapat tinitignan at rinirespeto. So dyan po pumapasok yung pribilehiyo na hindi sila po pwedeng mademanda sa mga sinasabi nila, no? Habang sila ay gumagawa ng katungkulan bilang mambabatas, kasi nga ang trabaho talaga nila makipag-debate, makipag-diskurso, balitaktakan nang malaman natin kung anong pinakamabuting pulisiya para magbigay lunas sa ating mga problema. Now, dyan din po pumapasok yung kapangyarihan ng contempt. Pero gaya ng sinabi ko nung isang araw, no, ang pagpaparusa po, hindi po yan parusa kapag Kongreso ang gumamit. Kundi, ang sabi ng Korte Suprema, yung power of contempt ginagamit lamang para ma-preserve yung institusyon, no? Hindi po para magpataw ng parusa. Kasi ang pagpapataw ng parusa, yan po itrabaho ng hudikatura. Bakit? Dahil ang hudikatura po, siya nagbibigay interpretasyon sa batas at siya ang nagsasabi kung merong tao na lumabag sa batas ang ayon sa kanyang interpretasyon. So ganyan po talaga yung sistema ng ating gobyerno, no? Bagamat merong power to cite in contempt, hindi po yan bilang parusa. Yan po ay para mapreserba ang dignidad at makagawa ng katungkulin ang ating mga mambabatas. So, kapag sinabi na nagkakaroon ng investigasyon ang Kamara o kaya ang Senado, ito po dahil bumubuo sila ng batas, bumubuo sila ng pulisiya. Na kapag sinabi na ang kanilang investigasyon, legislative investigation in aid of legislation ay tungkol sa pogo, ang dapat na tinatanong, nakakabuti ba yung pogo na yan sa ating bayan? Magkano bang kinikita natin dyan? Ito bang kinikitang ito ay sapat na para dun sa mga disadvantages, no? Yung sinasabi nila na kriminalidad, no, na nangyayari sa loob ng mga pogo hubs dahil ito ay mga pogo hubs hindi dapat pasukan ng mga Pilipino dahil nga nagkakaroon ng kumbaga diferensya dahil sa kultura kapag sila ay hahayaan na makihalubilo sa mga Pilipino, no? So dapat yan ang tinitignan ng Kongreso. Ano ang benepisyo ng pogo? At yan po talaga ang tanging benepisyo lang naman dyan ay yung kikitain ng pogo, no? At ano naman yung mga masasamang bagay na mangyayari dahil dito sa pogo. Now, kaya nga po ako nagtataka kung bakit ang hinihingi nila mga dokumento ay wala naman po kinalaman doon sa pagbuo ng batas tungkol po sa pogo. Tignan nyo naman po yan. Medical records ko. Wala naman po kinalaman yan sa kung nakakabuti o hindi ang pogo, no? Yung ang mga ari-arian ko, wala rin po kinalaman yan kung yan nakakabuti sa bayan, no? Kung ang pogo ay nakakabuti sa bayan.
Siguro gusto nilang malaman kung nagbigay sa akin ng pondo ang mga pogo. Well, in which case, sila dapat ang magpresenta ng ebidensya. At kung ang aligasyon ay may binigay na pera ang pogo sa akin, yan po ay po pwedeng maging paglabag sa batas. Yan po dadating yung money laundering na nanggaling sa mga illegal na bagay. Pero ang problema nga, miski galing sa pogo yan, hindi naman illegal noon ang pogo. Kinakailangan mapakita mo na mayroong krimen na pinanggalingan ng kita gaya ng human smuggling, no, para yan ay mag-qualify as money laundering because of human smuggling. Pero ang punto nga po, kapag ang pinag-aaralan na ay paglabag sa batas, yan ay jurisdiction na ng hudikatura. Kasi titignan mo na kung mayroong paglabag o wala ang batas. Hindi kasi yan ang katungkulan ng Kongreso. Ang katungkulan lang ng mga Kongreso ay bumuo nga ng pulisiya para malaman natin kung ano yung batas na dapat isulong nang sa ganon yung nais nating makamit ay makamit sa pamamagitan ng batas. Kaya nga po, babalikan natin yung kaso ng Bengzon. Ang sabi nung yung kaso doon kasi pinapatunayan ng ilang mga senador na mga oppositionist, no, laban doon sa administrasyon ni dating Cory Aquino, na corrupt din daw yung mga kamag-anak ni Cory Aquino. Specifically, yung pamilyang Lopa na pinsang buo ng mga kuwangko. So pinapakita nila na nagkaroon ng napaka-babang halaga sa pagbili ng mga korporasyon ng mga Romualdez. At dahil dyan, sinasabi nila mayroong graft and corruption. Pinagsamantalahan yung kanilang impluensya bilang kamag-anak ng presidente para mabili ng mura yung korporasyon ng mga Romualdezes. Kaya naman ang sabi ng Korte Suprema, aba hindi na trabaho ng Kongreso yan. Kung mayroong paglabag sa ating anti-graft laws, dapat hudikatura ang duminig. Dahil ang investigasyon ng Kongreso para lamang makabuo ng isang pulisiya. Pulisiya para makamit ang ating gustuhin para sa ating bayan. So sana malinaw po yan. Ha? So isa-isahin natin ano yung hinihingi. Medical records, wala naman talagang kinalaman. Income tax return ni Harry Roque, wala naman kinalaman po talaga yan sa Pogo. Yung aking statement of assets, liabilities, and network, ang sabi ni Congresswoman Luistro, baka meron daw kong unexplained wealth. Aba, kapag merong unexplained wealth, ang nalalabag na batas ay yung Unexplained Wealth Act. So, kinakailangan maghain ng kaso at madinig ng ombudsman ang napukuman, pero hindi po ng Kongreso. No? Tapos, yung mga financial records ng aking mga korporasyon, uulitin ko nga po, no? Yung mga korporasyon ko naman, nabuo yan bago pa pumasok ang Pogo. At yung mga area na acquire, bago pa na-found o nagkaroon ng lisensya yung Lucky South. At oo nga pala, no? Pangalawang beses na may nagsabi na wala akong kinalaman sa Lucky South. Yung sekretary po ni Alice Guo ngayon sa Senado ay nagsabi na hindi niya ako kakilala, gaya ng sinabi ni Cassandra Ong na wala talaga akong kinalaman dyan sa Lucky South na yan. So kung ang pagbibintang ay ako daw ay involved sa Pogo, aba hindi po sapat yun. Dahil kinakailangan ipakita nila na meron akong kasalanan na ginawa. Pero kung ang pinagpapatunay nga nila ay isang kasalanan, isang paglabag ng batas, kinakailangan sa hukuman ang diskurso. Now, bakit ba dapat sa hukuman yan? Kasi sa hukuman, patas po. Bakit nagiging patas? Meron tayong tinatawag na rules of court. Yang sa rules of court na yan, for instance, isa sa pagkakaiba sa legislative investigation at sa hukuman ay yung pagtatanong ng answerable by yes or no. Naalala nyo, si Senator Rontivero, sabi niya, ma, sumagot ka lang ng yes or no. Sabi ko, hindi po pwede yan. Kasi as resource persons, hindi naman ako akusado, so pwedeng dapat ako'y babigyan ng pagkakataon na mag-explain. Sa hukuman, kapag cross-examination, po pwede na ang question answerable by yes or no lamang. Pero matapos ka mag-cross-examine, meron tinatawag na redirect at bibigyan ng pagkakataon yung testigo na mag-explain dun sa kanyang yes or no. Kasi hindi po pwede nalilimitahan mo yung sagot ng isang testigo sa yes or no na walang konteksto at walang eksplanasyon. Isa lang yan sa napakadaming pagkakaiba ng pagdinig sa hukuman at pagdinig sa Kongreso. Pangalawang pagkakaiba, no? Yung pagtatanong. Bawal ang leading sa direct. Samantalang lahat ng tanong halos ng mga senador at mga kongresista, dahil karamihan sila hindi abogado, ay talagang leading. Bakit bawal ang leading? Kasi nga, sinasuggest mo na. Ikaw na nagsasabi kung ano dapat sagutin noong testigo. So anyway, yan po ang dahilan kung bakit ako ay magsasampa sa Korte Suprema. Sinasamantala ko na rin po na dinidiskurso ko na itong isasampa kong kaso kasi pag naisampa na yan,
hindi na ako po pwede magsalita tungkol dito sa kasong ito dahil baka naman maka-impluwensya sa ating mga justices. Pero ang sinasabi ko lang, napakadami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na unang-una, ang legislative investigation must be in aid of legislation. Dapat para sa binubuong batas. Hindi po pwede sa pagpapatunay ng pagkakasala o hindi ng isang tao ng isang criminal law. Dahil yan po ay kapangyarihan ng ating hudikatura. Kinakailangan yung mga tinatanong at mga hinihinging dokumento may kinalaman doon sa iniimbestiga para makabuo ng batas. So kung POGO, humingi kayo ng impormasyon tungkol sa POGO, humingi kayo ng mga documentation tungkol sa POGO, wag naman yung mga impormasyon at dokumento tungkol sa mga pribadong mga tao. Papaalalahanin ko lang kayo, no, ating mga kongresista. Bagamat ako po isang public figure, hindi na po ako taong gobyerno. 3 taon na po akong wala sa gobyerno. At 2.5 taon lamang ako sa 6 na taon na nakaupo si Presidente Duterte na naging taong gobyerno. Naalala nyo ba ho? Una kasi, kongresista ako. 1 taon at kalahati. Tapos, hindi pa ako umabot ng 1 taon. Nagbitiw ako ng 2018 para tumakbo ng 2019. Hindi naman ako natuloy. So buong 2019, wala ako sa gobyerno. 2020 lang ako bumalik at bumitaw din po ako ng 2021. So all in all, meron akong 1.5, well hindi, 2.5, halos kasi 1.5 and halos 1 taon yung pagiging spokesperson ko at 1 year and a half na pagiging kongresista. Otherwise, pribado naman po ako talaga. So bakit naman po pinupuntirya ko na parang buong buhay ko umasa ako sa gobyerno para sa kung ano man ang meron akong ari-arian. Pero ulitin ko lang po, no, naninindigan lang po ako sa aking mga karapatan. Dahil bukod pa po doon sa sinabi ng Korte Suprema na dapat ang investigasyon para sa binubuong batas at pangalawa, dapat kinakailangan doon sa binubuong batas, ang sabi din ng Korte Suprema, dapat ang karapatan ng mga resource persons ay nirirespeto. Now, ang pinaka-importanting karapatan dyan, yung sinasabing right against self-incrimination. Ano ibig sabihin yun? Yung pipilitin mong magbigay ng ebidensya laban sa kanyang sarili ang isang tao. O hindi ba? Kung talagang ang gusto nila ay patunayan na ako'y nagkasala dahil ako'y lumabag sa Unexplained Wealth Act, hindi ba sila ang pumipilit na ako magbigay ng ebidensya laban sa aking sarili? Dapat ipresenta nila yan. Kung meron ka talagang ganyang ebidensya, hindi ako dapat ang pilitin na magbigay ng ebidensya laban sa akin. Yun po ibig sabihin ng right against self-incrimination. So makikita nyo naman po yan, iyan naman po ay nasa saligang batas, sa Bill of Rights. So hindi po ako lumalabag sa batas. Lilinawin ko po yan. Ha? Hindi po totoo na dahil hindi ako sumunod sa order ng Kongreso, ako'y lumalabag sa batas. Totoo po, mambabatas ang mga kongresista. Pero ang batas po nabubuo lamang kapag nagkaroon ng parehong bill na naipasa ang Kongreso at ang Senado. Ibig sabihin, Congress as a whole, yung Kongreso at saka ang Senado ay pwedeng bumuo ng batas. Pero kinakailangan 2 kapulungan ng bubuo ng batas. At kung iisa lamang, hindi po yan nagiging batas. So kapag sinabi po nila na Harry Roque, you're not above the law, totoo po yan. Pero ang Kongreso alone, hindi rin po pwedeng gumawa ng batas. Kinakailangan sang-ayunan din yan ng ating Senado. So hindi po tama na sabihin na I am above the law kapag hindi ako sumunod sa utos ng Kamara. Uulitin ko po ha, hindi ko naman sinasabi na siguradong-sigurado ako na tama ako, na walang basihan yung mga dokumentong hinihingi sa akin. Kaya nga po, ang sabi ko bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, susunod naman po ako sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero hayaan nyo namang maidulog ko ito sa ating Korte Suprema at inimportante na parehong ako at ang Kamara bilang isang institusyon ay respetuhin naman ang katungkulan ng ating Korte Suprema, unang-una na magbigay interpretasyon sa batas at pangalawa para itaguyod yung sinasabi nating supremacy ng ating saligang batas. Sana malinaw po yan. Anyway, inaasahan ko po na bago magkaroon ng susunod na pagdinig sa 19, ay nakasalang na po yung aking petisyon. At dahil yan po ay maisasalang na, on or before the 19th, hindi ko na po pwedeng maidiskurso yan sa publiko. So, pasensya na po kung sa pangalawang pagkakataon, diniskurso ko ang aking petisyon na ihahain sa Korte Suprema at this time po
medyo mahinahin tayo at wala na po talaga tayong masyadong masamang damdamin, no? At wala na masyadong galit. Kung hindi, in-explain ko lang po talaga kung anong ibig sabihin ng in aid of legislation, investigations in aid of legislation. Well, maiba naman po tayo ng topic, ha? Nakakalungkot po nangyari dyan sa Sabina Show, yung napaalis yung ating Teresa Magbanwa, no? Sa tingin ko po, parang nangyari din yan doon sa ating Gregorio del Pilar, doon sa Bajo de Masinloc na napilitang umalis. Bagamat yung ating Gregorio del Pilar umalis sa mga pagkakataon sa Bajo de Masinloc dahil nagkaroon daw ng kasunduan na binroker ng mga Amerikano na parehong aalis sa Pilipinas at ang China, ang umalis ay Pilipino lamang at naiwan ang China. Well, hindi ko po alam kung makakabalik pa tayo dyan sa Sabina Show na yan, no? Pero ang punto po talaga is dapat sa ating panglabas na relasyon, tanggapin natin kung anong kaya natin at kung anong hindi natin kaya. Talaga naman pong hindi tayo mananalo sa isang gera laban sa pangalawang pinakamalakas na military power sa buong daigdig na China. At ilang ulit ko na po sinasabi, hindi po tayo po pwede umasa sa saklolo ng mga dayuhan. Tanging Pilipino lang po talaga ang po pwedeng manindigan para sa interes ng mga Pilipino. At dahil wala pa tayong sapat na kakayahan para tumayo at lumaban at manalo laban sa pangalawang pinakamalakas na militar sa buong daigdig, samantala, daanin natin ang lahat sa diplomasya. Hindi ko naman po sinasabi na tayo maging tikom, tayo maging sunod-sunuran. Hindi po. Dahil marami rin bansa, gaya ng Vietnam, gaya ng Malaysia, gaya ng Indonesia, meron ding hidwaan sa China. Pero tingnan nyo naman po, bagamat hindi sila nagsusurrender ng teritoryo, wala rin silang enkwentro na nagiging madugo. At tignan nyo nga yung Vietnam na yan. Yan ang pinakamaanghang ang mga sinasabi laban sa China pagdating sa agawan ng teritoryo. Pero limpak-limpak na salapi ang nakukuha nila by way of capital galing sa China. May nagsasabi, kasi may common border naman kasi ang China at ang Vietnam. Pero how do you explain na ganyan din ang nangyayari sa Malaysia? Na kasing layo din ng Pilipinas sa China, no? At sa katotohanan lang, alam mo, miski yung meron silang common border na land, mas mura talaga kung ang transportasyon ay sa pamamagitan ng mga barko sa karagatan. So kung magbuti lang talaga ang ating relasyon sa China, kung ano yung nakukuha ng Vietnam, ng Malaysia, ng Indonesia na kapital galing sa China, kasama na rin dyan ang Thailand, ganun din karaming makukuha natin. At hindi lang po yan kapital, para sa mga negosyo, which means mas maraming trabaho dahil mas maraming na oportunidad at siguro mas mataas na sweldo, nandyan din po yung mga iba pang prospects gaya ng mas marami pa tayong pwedeng ma-export. Ngayon po talagang nabubulok na raw yung ating mga prutas, yung ating mga saging at mga durian dahil hindi na pinapapasok ng China. Sayang naman. At siyempre, yung prospects para sa turismo. 1.4 billion na napakalaki ng kanilang middle class. Halos wala na pong bumibisita sa Pilipinas dahil natatakot sila pumunta sa Pilipinas dahil ang pagkakaintindi nila nagkakaroon nga ng girian sa panig ng Pilipinas at ng China. Well, anyway, sana po tayo ay nakadagdag kaalaman sa inyong lahat tungkol po sa kapangyarihan ng Kongreso at yung anyo ng investigations in aid of legislation. At sana rin po tayo nakapagdagdag kaalaman tungkol dito sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour, ha? At syempre po, asahan po natin na habang tayo po ay may kalayaan, tuloy-tuloy po ang ating Spokes Hour. Siguro wag naman pong masamain ng kahit sino na binabantayan ko po ang aking kalayaan. Dahil sabi naman po talaga ng ating Korte Suprema, ang kalayaang mabuhay at kalayaan na maging malayak, yan po ang pinaka-importanteng karapatan ng lahat ng tao sa daigdig na ito. So sa muli nating pagkikita po, ito po inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love because you are the only country that I have.